morning po sa inyong mga kapatid. Purihin ng Diyos. At sa umagang ito ay mag-aaral po tayo ng salita ng Diyos. Ngayon po tayo ay nandito sa Insight. Preaching the Word of God as it is. Ito po isang programa ng Doorway Church Pandi na naglalayo na sa simula ng araw ay makuha nating mabuti ang gusto at kalooban ng Panginoon para ito'y magawa natin sa buong maghapon at magabayan tayo sa ating mga balakin at mga ginagawa. Purihin po ang Diyos, pakishare na lang po ang video na ito para mas maraming maabot. Good morning Brother Limuel. Good morning sa inyo. Patibayan tayo ng Panginoon. Good morning, Jo. Janine, good morning. Patibayan tayo ng Panginoon. Ngayon po ay umpisahan natin na purihin ng Panginoon. Good morning, Sister Jasmine. Sister Jasmine, samahan niyo po ako sa umagang ito. Umpisahan natin awitan muna ang Panginoon. Tayo lumapit sa Kanya ng may malinis na puso, na tama at matuwid sa Kanyang harapan. Create me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Diyos, nawa ang banal na Espiritu ay huwag umalis sa atin. Purihin ang Panginoon. Tayo malalangin mga kapatid. Mapurihin po kayo, dakilang Diyos. Salamat po sa umagang ito na inyong pinagkaloob muli sa inyong mga anak, sa amin na nagnanais, Panginoon, na makasunod sa inyong kalooban. Tulungan niyo po, Panginoon, ang buong kapatiran namin na magbigay ng panahon, Panginoon, sa inyo. Lalo po, Panginoon, sa pag-uumpisa ng araw
para nang sa gayon, Panginoon, hindi kami maligaw, magabayan kami, Panginoong mabuti ng inyong mga salita at malaman namin ang tamang bagay na dapat namin gawin sa buhay na ito. Maraming po salamat. Nawa po ay marami kami mga kapatiran na magbukas ng kanilang mga pintuan para sa inyong mga salita. Huwag niyo pong hayaan ang aming mga kapatid ay mahuli sa mga bagay na dapat na malaman ng bawat isa. Purihin po kayo. Maraming po salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Ngayon po ay mag-aaral tayo ng Word of God. At babasahin ko po muna sandali yung salita ng Diyos sa John chapter 14. Mula verse 1 hanggang verse 14. Puin po natin yung isang buong kontekstong ito para makita natin kung ano talaga yung pinag-uusapan at kung ano talaga yung pinatutungkulan ng Panginoon. At pilitin natin na matanggap ito ayon kung ano yung nakasulat lamang sa kanyang mga salita. Kaya preaching the Word of God as it is ang ating tagline o pamagat ng ating programa, Insight. Hindi nagdadagdag, kundi ina-elaborate lamang mabuti kung ano ang salita ng Panginoon. Sabi dito, sundan niyo po yung aking babasahin. Huwag magbagabag, John chapter 14 verse 1 to 14. Huwag mabagabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo, ako'y paroroon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? At kung ako'y pumunta roon, ay maihanda ko ang isang lugar para sa inyo. Ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroon, kayo rin ay naroroon. Nalalaman ninyo ang daan patungo sa lugar na aking pupuntahan. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi namin alam kung saan ka pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, ay makikilala rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon, siya inyong nakikilala at siya inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at kami ay masisiyahan na. Sinabi sa kanya ni Jesus, mahabang panahon nang ako'y kasama ninyo at hindi mo ako nakikilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano mong nasabi ipakita mo sa amin ang Ama? Verse 10, hindi ka ba sumasampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo ay hindi ko sinasabi mula sa aking sarili, kundi ang Ama na nananatili sa akin ang gumagawa ng kanyang mga gawa. Sumampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Subalit kung hindi, ay sumasampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya sa akin ay gagawin din ang mga gawang aking ginagawa at lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya, sapagkat ako'y pupunta sa Ama. At anumang hingin ninyo sa aking pangalan ay aking gagawin upang ang Ama ay maluwalhati sa Anak. Kung kayo'y humingi ng anuman sa pangalan ko ay gagawin ko.
Purihin po ang Diyos sa kanyang mga salita. Amen. Sige po, talakayin natin ito. No? Saan po natin yung verse 1. Ano? Napakalinaw po na sinabi, huwag mabagabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Okay? Dito makikita natin mga kapatid, yung equality, yung pagiging co-equal, no? Pagiging pantay ng Ama at ng Anak. At kung noong araw, Old Testament, ay nagpakilala ang Diyos sa pamamagitan ng Ama at pagdating ng Panginoong Hesukristo, sila ay nagpakilala sa isa't isa. Ang Panginoong Hesus ay nagpakilala sa buong mundo na ang pagpapakilala niya ay kagaya rin ng pagpapakilala ng Ama na siya ay kailangang sampalatayanan din. Ang sabi ni Jesus Christ, si Jesus mismo ang nagsasalita dito. Sa ibang Bible, ito'y naka-red letter na ang ibig sabihin, ito'y nagmula eksakto sa bibig ng Panginoon. No? Hindi basta kinote ng mga alagad at sinabi, kundi mismo ang Panginoong Hesus, direkta mula sa kanyang bibig, siya ang nagpahayag. Kaya kailangan panghawakan po itong lalong mas matibay. Paano ang mga alagad ay nagsabing huwag maniwala sa ibang aral, kundi sa aral lang nila at ng Panginoon. Lalong higit naman kapag mula sa bibig ng Panginoon at diretsong galing sa Kanya, hindi pwedeng pag-alinlanganan yon. At isang kahiyahiyang bagay na makaisip ka pa ng ibang mga bagay o paliwanag na mapilipit ang salita ng Diyos sa halip na paniwalaan basta. Wag po natin gagawin mas paniwalaan ng ibang paliwanag kaysa sa paliwanag ng Panginoong Hesus. Pagamat ito'y naging morning Pastor Wilma. Bagamat ito'y parang napakahirap unawain para sa mga alagad noong araw, sa ngayon ay mulat na tayo kung paano ito dapat gagawin. No? Direct na sinabi ni Lord, huwag kang mababagabag o huwag kang mag-aalinlangan. No, hindi pwedeng magko-question ka o mag-iisip ka, totoo ba to? Ang dapat na gawin nating response ay, ganyan pala talaga. Okay? Napakalinaw. Sabi, kung paano sumasampalataya sa Ama, kailangan din kaparehas at kapantay na sampalatayanan natin ang Anak. Bakit ganoon ang sabi ni Jesus Christ? Talon tayo ng konti sa verse 10. Doon natin makikita ang sagot. No? Sabi doon, verse 10, hindi ka ba sumasampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Okay? Pakalinaw po na. Tapos sabi ito, ang mga salitang aking sinasabi sa inyo, hindi ko sinasabi mula sa aking sarili, kundi ang Ama na nananatili sa akin ang gumagawa ng kanyang mga gawa. Okay, malinaw po Ako'y nasa Ama, sabi ni Jesus Christ, at ang Ama ay nasa akin. Unawain nating mabuti yan. Sabi dyan doon sa pangalawang bahagi, sabi, ang Ama ay nasa akin.
Okay? May kapangyarihan ng Ama na lumukob sa anak. Okay, Jesus Christ sa kanyang katawan. Pero on the other side, yung unang banggit, sabi, ako'y nasa Ama. Na anong ibig sabihin? May kakayahan din at kapangyarihan ang anak na sumaama. Na siya naman ang pumunta at lumagay sa Ama. Imagine mga kapatid, kung maunawaan lang ito ng mga mambabasa, yung kayang gawin ng Ama ay co-equal sa kayang gawin ng anak. Kaya hindi po pwedeng ipalagay na si Jesus Christ ay isang tao lang. Ito'y nagpapatunay sa kanyang pagka-Diyos. Yung deity of Jesus Christ o yung pagka-Diyos ng Panginoong Jesus. Amen? Kaya, pag nangako ang Panginoong Jesus, it's the same thing na pangako ng Ama. Merong may mga tao sa ngayon, na ayaw nilang lubos maniwala sa anak. At pagka, kagaya natin na nagbabanggit tayo na all for Jesus, sinasabi natin ganon, ang lahat ng kapurian ay sa Panginoong Jesus, nasabi natin ganon. Nasasaktan sila. Sinasabi nila, bakit ba puro sa Panginoong Jesus? Bakit ba puro sa anak at hindi sa Ama? Samantalang mababasa natin sa Biblia, kabilang din naman ang Ama. Kasi nga po, kapag pinarangalan mo ang anak, ganun na rin ang ginagawa mo sa Ama. At kung pinarangalan mo ang Ama, ganun din ang pagpaparangal ay ibinigay mo na rin sa anak. Pero ang gusto ng Panginoon, both ways, ma-acknowledge ang Ama at ang anak. Hindi pwedeng ma-single out ang Ama at hindi pwedeng ma-single out ang Panginoong Jesus. Kailangan parehong kilala. Kaya nga, humingi ka sa Ama sa pangalan ko, sabi ng Panginoong Jesus. No? Kapag humingi ka sa Ama, maluluwalhati ang anak sa pangalan niya. Kapag humingi ka sa anak sa pangalan niya, same thing, ang Ama maluluwalhati dahil ang gusto ng Ama at ng anak ay pareho nating gawin. Na-acknowledge ang Ama, na-acknowledge ang anak. Tumatawag sa Ama sa pangalan ng anak. Okay? Hindi yung tinatapos ang panalangin o isang hiling na hindi ini-include ang Panginoong Jesus. Kaya tayong mga tunay na anak ng Diyos, kung manalangin tayo, Ama, patnubayan mo kami sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen? Ganoon po yun. O banal na Espiritu, patnubayan nyo kami sa pangalan ng Panginoong Jesus. Dahil ang tatlong persona na yan ay pumapatungkol sa iisang Diyos. At ito'y walang paglalamangan, kundi pantay-pantay na kalagayan. Kung alin man sa Ama, Anak at Banal na Espiritu ang iyong papurihan, ang napapurihan mo ay iisang Diyos lamang. Kung hindi ito kayang tanggapin ng natural na kaisipan ng tao, para mong sinasabi na ang iyong Diyos na sinasamba ay limitado ang kakayahan. Kaya kapag sinampalatayan na natin ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu, pinakikita niyan ang lubos na kapangyarihan ng Panginoon na tinatanggap mo. No? Na hindi limited ang kakayahan ng Diyos.
kung siya'y sumatao, nagsatao, ay Diyos siya. Sabi nga ng Psalms 114, ang aming Diyos ay nasa langit at kung naman ang kanyang nais, kanyang ginagawa, isa yun sa kakayahan ng Ama. Kaya hindi natin pwedeng basta hindi na lang tanggapin yung mga parang kakaiba. Kagaya nung matatagpuan natin dito, si Thomas, the doubting Thomas, hindi niya maintindihan kung ano yung sinasabi ni Jesus Christ. No? Sabi dito ni Jesus Christ sa verse 4, nalalaman ninyo ang daan patungo sa lugar na aking pupuntahan. Nagulat si Thomas, paano namin malalaman? Hindi mo pa sinasabi. Ine-expect ng Panginoong Jesus, mga kapatid, sa bawat isang Kristiyano, simula nung tumanggap siya sa Panginoon, alam nyo, hindi kasi lahat maliwanag na tumatanggap sa Panginoong Jesus. Merong mga taong pagka sinyeran mo at yung pinatanggap para matapos na lang ang usapan, yung iba sumusunod na lang at tinatanggap kahit hindi na iintindihan. Pero ang gusto ng Panginoong Jesus, simula nang iyong tanggapin siya, morning inaanak, Raymart, simula nang tanggapin natin ng Panginoong Jesus, nag-i-expect siya na naintindihan mo kung ano yung tinanggap mo. Kagaya ng mga alagad, expectation ni Lord, alam na nila. Kaya sabi niya, nalalaman din ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Itong si Tomas, hindi niya alam kung ano yung tinutukoy ni Lord. Kaya sabi ni Lord, ako ang daan, sa verse 6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Yun ang napakalinaw niya sinabi. Na ang ibig niya sabihin? Walang ibang daan, siya lang. Anong daan? Paano siyang dadaanan? Lalakaran ba siya? Physical? Literal na lalakaran siya? Ang pagkakasabi dito ni Jesus Christ ay medyo may pagka hindi literal. Pero actually, literal din niya talaga. Na dadaan talaga ikaw sa pamamagitan niya. Paano dadaan? Sa mga utos niya, sa mga panukala niya, sa lahat ng sinasabi niya. Yun ang mga taong dumadaan sa Panginoong Hesus. Hindi yung basta naniwala ka lang na siya'y Diyos. Oo, kabahagi yun. Kasi hindi mo magagawang ituloy ang paniniwala at pananampalataya sa Kanya kung hindi ka muna maniniwalang siya'y Diyos. Kaya kailangan talaga magkakahilakip yun. Paniniwala, pagtitiwala equals pananampalataya. No? Isang bagay na hindi mo lubos na kayang tanggapin, pero tinatanggap mo dahil galing sa Kanya at siya ang nagsabi. Yun ang pananampalataya. No? Kaya nga yung gumagawa ng kalooban ng Panginoong Hesus, nasa tamang landasyon. Kasi ibig sabihin nun, dumadaan ka talaga sa Kanya. Dinadaanan mo siya, sinusunod mo yung Kanyang mga utos at kalooban. Yan ang pinaka-meaning ng akong daan. Bakit? Kasi nasa Kanya ang katotohanan. At dahil sa katotohanan na yan, mapapatuwid ka. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng buhay. Hindi lang buhay na makaaya-aya sa lupa, kundi buhay na walang hanggan pagkatapos ng buhay dito. Okay? Kapag ang buhay mo dito sa lupa ay hindi naging maayos dahil wala ang tunay na pagsampalataya sa Panginoong Hesus, 100% yung susunod na buhay, hindi mo rin mararanasan. Masasayang. Good morning po, Pastor Dindo. Hindi mo rin mararanasan, kapatid. Kaya dito pa lang sa lupa,
kailangan magawa na natin yung ipinag-uutos ng Panginoong Hesus na manampalatayang lubos sa Kanya. Manampalataya tayo sa pamagitan ng pagsunod sa Kanyang kalooban, kung ano yung Kanyang mga panukala. Magawa natin ng taos sa ating mga puso. Kapag nagawa natin yun, kasi sabi ni Lord, tanggapin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Kailangan maging Panginoon natin siya. Sumampalataya dapat tayo mula sa ating puso na siya ay Panginoon at Diyos. Gusto niyang lumakad tayo sa kanyang gawa. Pag nasunod natin yon, praise the Lord. Pag namatay tayo, isang beses lang na mangyayari ang kamatayan. At ang kasunod nun ay walang hanggang pagkabuhay natin. Walang hanggang pagkabuhay natin. Na kasama niya. Kasi nandito yung pangako niya. Tingnan ninyo, may kakayahan siyang gawin yun. No? Paano hindi magiging Diyos ang Panginoong Hesus? Napakaganda ng kanyang sinabi. Tingnan ninyo kung ano yung kakayahan ng Panginoon. Sabi sa verse 2, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo, ako'y pupunta upang ihanda ko ang lugar para sa inyo. Si Jesus Christ ang maghahanda. Hindi basta ang Ama lamang. Kasama ang Diyos nagagawa, ang Panginoong Hesus nagagawa nun. Kaya nga kahit sa paglikha, isa si Jesus sa gumawa nun. Si Jesus, the creator of all things. At ginawa din ang lahat sa pamamagitan niya. Sa Colossians chapter 3. Sa Colossians chapter 2. Maliwanag yon na si Jesus Christ ay creator. Hindi siya nilalang. Ang pinapalagay din ng iba. Siya ay nilalang lamang. Meron namang iba kinapos. Nang nagsasabi si Jesus Christ ay isang mas mababang uri ng Diyos. Dadami ang sinasamba mong Diyos pagka ganon. Kaya dapat lumagay tayo sa kalagayan na nasa tamang katwiran. Nandito, malinaw. Verse 3, at kung ako'y pumunta roon at maihanda ko, imagine si Jesus maggagawa ang isang lugar para sa inyo. Good morning, Sister Juliper. Ito pa yung gagawin niya. Ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili. Imagine. Hindi niya binanggit dito. Pagdating niyo doon, ipapakilala ko kayo sa Ama o siya ang tatanggap sa inyo. Mismo ang anak ang nagsasabi, pagpunta ko doon, tatanggapin ko kayo sa aking sarili. Morning, Sister Cynthia, Pastora. Bakit ganon? Tatanggapin ko kayo sa aking sarili. Ba't ganyan ang tura ni Jesus Christ? Kasi siya ay 100% God. Siyang may kagagawa. Ako ang tatanggap. Sabi niya ganon. Kung wala siyang karapatan, bakit niya kailangan sabihin ito? Kung ang Ama lang. Upang kung saan ako naroon, kayo rin ay naroon. The only access to eternity, to heaven, to God's presence, everlasting, ay through Jesus Christ only. Kasi yun yung paraan. Pero gagawin natin yun sa pamamagitan ng pagtanggap din sa Ama. Hindi rin naman po pwedeng matanggap mo ang Panginoong Hesus na hindi ka naniniwala sa kanyang Ama. Hindi rin po pwede yun. Kailangan vice versa. Naniwala ka sa Ama, nananampalataya ka na may takilang Diyos na manlilikha. At kung ano yung ipinadala niya sa atin na dapat sampalatayanan, ay gawin din natin. Expected ito ng Panginoon na sa atin ng mga anak ng Diyos ay maliwanag yung mga bagay na to.
Hindi kagaya ni Tomas na nagdadalawang isip kung ano ang kalagayan ng Panginoong Hesus at hindi niya maintindihan kung ano yung tinutukoy ni Jesus. Sabi dito, kung ako'y kung kilala ninyo kung ako'y kilala ninyo, verse 7, ay makikilala rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon siya inyong nakilala at siya inyong nakita. Imagine sabi ng Panginoon, ng Ama, pag nakita natin siya, mamamatay tayo. Ngayon, sabi ni Jesus dito, pag nakita natin siya, nakita mo rin ang Ama. Pero ba't di tayo namatay? Instead, nagkaroon pa tayo ng buhay na walang hanggan. Lumalaban ba yon sa katuruan ng Panginoong Hesus? Hindi. Ang tinutukoy niya kasi dito ay yung pagiging isa nila ng Ama. Na kung gusto niyong makita ang Ama, ako na nasa physical na anyo, na nakita ninyo, ay parang gayon din na ninyong nakita na ang Ama. Bagamat Espiritu ang Ama, at ang Panginoong Hesus ay umalis na rin sa pagkakatawang tao nung siya'y umakyat na sa langit. Pero nagkaroon ng physical form ang Panginoong Hesus. Kailangan matanggap natin yun. At kung ano yung nakauluklok sa trono at ang Panginoon ay nasa kanan, iisa pa rin yun. Good morning, Sister Juliana Marie. Isa pa rin yun. Hindi natin dapat pagdudahan yun. Guguluhin ng diablo ang isip natin pagka hindi mo tinanggap yung katotohanan nito basta sa iyong puso. Kaya nga po tinawag itong pananampalataya na kahit lagpas sa ating hinagap, lagpas sa ating kaisipan, kailangan nating tanggapin dahil nagtitiwala tayo sa Kanya. Nagtitiwala tayo sa Ama at sa Anak. Okay? Okay, may pangako ang Panginoon dito. Sabi niya, kung humingi tayo sa pangalan niya, gagawin niya. Upang maluwalhati ang Ama. O maluwalhati ang Ama sa Anak. Okay? Mga kapatid, meron tayong isang napakagandang bagay na pinagkaloobang Ama. Humingi tayo, ibibigay niya. Pero merong mga nagtatanong, Pastor, umihingi naman ako ba't hindi ibinibigay sa akin? Mga kapatid, ganito yun. Kailangan magtugma ang iyong nasa sa kalooban ng Diyos. Hindi konsentidor ang Diyos para lahat na lang ng iyong hingin ay kanyang ibigay. Ang ibibigay niya, yung nararapat lang sa iyo. Kung ano yung kalooban niya para sa iyo. Kaya nga sinabi sa Santiago, chapter 2, verse 4 yata yun. Sabi doon, hindi kayo tumatanggap, humihingi kayo, pero hindi kayo tumatanggap. Kasi mali yung inyong motibo sa paghingi. Alam niyo mga kapatid, na natatak na sa utak ng tao, lagi yung hihingi siya. Pagamat sinabi yun ng Diyos, isa sa pananampalataya na pwede natin ipakita sa Ama ay ito. Yung ipagkatiwala sa Kanya kung ano yung pangangailangan natin. Hindi na yung parang sinasabi sa Kanya na, Lord, parang dating minsan hindi niya alam kung ano yung kanyang ginagawa. Lord, kailangan ko ito Talagang kailangan ko ito. Oo, pwede mong banggitin yun. Pero wag in the sense na parang sinasabi mo na sa kanya na hindi na niya alam kung ano yung dapat na nasa iyo. Hindi po, mas alam ni Lord kung ano yung kailangan natin. At masigit niyang nalalaman kung ano yung mas makakabuti
para sa atin. Amen? Kaya, pagtiwalaan natin ng lubos ang Panginoong Hesus. Unang bagay na pwede natin gawin, dahil tayo prone sa kasalanan, nakakaisip tayo ng mga maling bagay, isipin na lang natin, Panginoon, nagtitiwala ako sa iyo, nananampalataya ako sa iyo. Kaya tayo nakakapagpuri. Kaya natin nakakayang magpuri ng lubos. Kasi hindi tayo nakasentro kung ano yung gusto natin. Kasi pagka sumentro ka sa gusto mo at sa nasa ng laman mo, pag hindi mo yun nakamit, mawawalan ka ng gana sa pagsamba. Maraming ganyan ang kalagayan ng mga tao sa mundo, mga born again, sa salita, na sinasabi na nananampalataya, pero pag hindi nakuha yung ipinanalangin, hindi na makapagpuri, hindi na maka-attend, hindi na makasamba. Kasi natutok sa hinihinging bagay. Mga kapatid, ganito na lang ang gawin natin. Sige, sabihin natin kay Lord yung gusto natin. Pero ipagpasakan niya na natin ang lahat kung loloobin niya o hindi. Yung sinabi ko, hindi yung anumang bagay, gagawin ko. Pagsubok pa rin ito ng Panginoon na ano ba yung hihingin mo? Ang gusto niya, maintindihan mo na ang kailangan mong hingin, yung tamang paghingi. Pagkaala sa katwiran yung hinihingi mo, pati bibigay yan ng Panginoon. Halimbawa, ikaw waldas na tao. Hindi ka marunong maghawak ng pera. Hindi ka marunong magbigay sa kapwa. Hindi ka marunong maglaan para sa Panginoon. Tapos humingi ka. Bibigyan ka ba ni Lord? Bibigyan ni Lord. Ang lubos na binibigyan ni Lord ng mga tunay na galing sa Kanya, yung alam niya na kabahagi din sa Kanyang katawan, kabahagi sa gawain ng Panginoon. Kaya huwag nating ma-misinterpret ng mga kapatid yung salita ng Diyos. Sabi dito, bihingin daw lahat ng bagay. Bakit yung hiningi ko, hindi mo binibigay? Good morning po, Pastora Girlie. Ganun nga po ang ibig sabihin nun. Kailangan nakaayon sa tamang motibo yung ating hinihingi para lalong ibigay ng Panginoon. Para matama yung ating motibo, pinakamaganda, pagpasa Diyos na lang natin kung ano yung mga bagay niyo. Hingin natin, pero huwag tayong lumabis. No? Huwag tayong tutulad dun sa ibang kalagayan. Yung mga tinatawag na hyper-faith, yung mga tinatawag na iba ang klase ng pananaw sa paghingi. Tandaan ninyo, kapag ibinigay sa iyo ni Lord yan, sabihin niya ng kalooban niya. Hindi dahil sa ikaw nagkukulang sa pananampalataya, pero patibayin mo ang iyong pananampalataya sa Panginoong Hesus, sa Ama, sa Banal na Espiritu. Mga kapatid, purihin ng Diyos, mamaya po, nag-iimbita po uli ako sa ating prayer meeting. Magsama po tayo ng mga kahit sino, kahit di pa mananampalataya, mga kaibigan, kamag-anak, mahal sa buhay. No? Inganyoin natin sila, akayin natin sila sa church. Huwag natin suluhin ang kalagayan para matuto tayong mag-share, para magawa natin yung kalooban ng Ama ayon sa paghahayag ng kanyang mga salita. Isang paraan po yun, yung pag-aakay sa kanila papunta sa church. Alas 7 po ng gabi, kita-kita po tayo. Purihin po ang Diyos, tayo po yung manalangin. Madakilang Diyos, salamat sa iyong kabutihan, sa pagpapaalala kung ano ka talaga, ano ang kalagayan mo. Ikaw ay tunay na Diyos. Ikaw ay kapantay ng Ama, ng Banal na Espiritu. At Lord, nananampalataya kami na lahat ng aming hinihiling ayon sa inyong kalooban ay pagkakaloob mo nga sa amin. Hindi ka lalagpas, hindi mo kami kinukonsinte. Tunay nga na
kung ano lamang ay yung nasa para sa amin, yun ang tamang para sa amin. Matutunan nawa namin, Panginoon, na manampalataya sa inyo ng tunay. Maraming po salamat. Ito po aming dalang. Ingatan niyo po ang inyong mga anak. Maghanap buhay, mga alis at may mga gagawin. Pagbabayan niyo po ang lahat. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. God bless all po. Pagpalain po tayo ng Panginoon.